Hello, kamusta tayo lahat? I praise my Father, the Holy Righteous One, the glorious, powerful God, Jehovah, El Shaddai, the Creator of heaven and earth, the Alpha and the Omega, because He is worthy to be praised and adored. He is magnificent. He's glorious, He's awesome, mighty, faithful Father. He is our inheritance. And I praise also my Savior, my Redeemer, Jesus Christ, the Lamb of God, Yeshua, the King of Kings and the Lord of Lords. He gave His life on the cross for the forgiveness of our iniquities, to free us from the bondage of sin and shame. He's the sacrificial lamb, and He is our high priest as well. And I thank also the Holy Spirit for living in our hearts, for always guiding us in every step of the way, for providing us with fruits of the Holy Spirit and gifts, and it is being replenished all the days of our lives. So last time, for recap, we read Deuteronomy chapter 10. So itong Deuteronomy chapter 10, it's about the second pair of tablets. So, dahil na sira ni Moses yung first tablet, so inaalala dito ni Moses kung ano yung nangyari sa Mount Sinai at saka sa wilderness of Sinai, na naitapon niya yung first pair of tablets, kaya nabasag. So ang utos ni Almighty Father, gumawa ka ulit ng tablet, and then si Almighty Father ang nagsulat, at pinagawa ni Almighty Father si Moses ng casing or ark, dahil yung ark, it's parang casing yun, parang box, to protect the tablets of stone. It's made of acacia wood. Yung acacia wood, meron yung resin, no? Yun ang choice of wood ni Almighty Father. Doon din gawa yung Ark of the Covenant. Yung acacia wood kasi meron siyang natural oils and resins to resist, kaya nare-resist ng insect, ng pests, and even pagkabulok. May resin siya. Tsaka ito ay high density that can deter pests. Matigas, no? So, gawa ulit ng Almighty Father, sinulat ulit niya yung 10 commandments sa isang tablet, 5 commandments sa isang tablet, 5 commandments. So, a pair of tablets. At nilagay yung tablet sa ark or sa case. Nakasya doon yung tablet. So si Moses ang unang gumawa ng casing. Ang unang gumawa ng tablet, si Almighty Father nagutos. Siya ang nakapag-imbento, si Almighty Father. Siya lahat na may gawa. At dito rin, no, sinabi na yung Levites, wala silang inheritance or portion. Dahil ang inheritance sila is si Almighty Father, wala silang may inherit na lupa sa Israel. Pero at the last days, kasama na sila, no? Dahil sa last days, sa Book of Revelation, yung tribe of Dan at saka tribe of Ephraim ay nawala. Ano ang ipinalit? Tribe of Joseph and
Levites. Nawala yung Ephraimites, nawala yung Danites. Sa book of Revelation. Pero dito, sa Israel, ano pa sila, nag-exist pa sila. Nung ginawa yung tablet uli, nung sinulat ni Almighty Father, kasama niya uli si Moses, Moses stayed at Mount Sinai for 40 days and 40 nights. Hindi siya kumain at hindi rin siya uminom. Bakit? Nabuhay siya kahit hindi siya kumain, hindi siya uminom. Dahil ang strength ay galing kay Almighty Father. Man shall not live on bread alone, but by the word of the Almighty God. At ang yung law, yung 10 Commandments ay ang ay dapat na irespeto si Almighty Father at we must have fear of the Lord. But to fear the Lord your God, to walk in all His ways and to love Him at mahalin siya. Dahil pag nirespeto natin yung tatay natin, di ba? Pag mahal natin ang isang tao, nirespeto natin at kinakatakutan natin. Hindi naman yung takot na iniiwasan, kundi yung ayaw nating magkamali. Kung mahal natin ang isang tao, hindi natin sasaktan. Ganon din tayo dapat kay Almighty Father dahil mahal natin siya. Hindi natin siya dapat saktan. Magkaroon tayo ng takot sa Kanya na magagalit siya kung tayo ay disobedient or wicked. Because our Father, He is holy, He is just, He is righteous. And He requires us to be like Him. Kaya nga niya pinadala si Jesus Christ para malinis tayo sa ating mga uncleanness. And to keep the commandments, no? At anong kailangan? Circumcision of the foreskin of your heart. Circumcise ka nga, pero you are doing wicked things, hindi natutuwa si Almighty Father. Kung kahit na hindi ko circumcise, pero you obey the Almighty Father, you love Him, you fear Him, good kay Almighty Father yon. Tanggap ni Almighty Father yon. Kagaya na nakalagay sa Romans chapter 2. Hindi explain dito or in-expound yung circumcision of the foreskin of your heart na nasa Romans chapter 2 verse 25 to 29. Kaya hindi tayo dapat maging stubborn. So, yung nasa Old Covenant, ina-explain sa New Covenant, sa New Testament. May explanation, nagko-complement. Kaya lang naging New Covenant, instead of, ulitin natin, no? Instead of offering animals or burnt offerings, sinakop na lahat ni Jesus Christ. Siya na rin ang high priest. Siya na yung sacrificial lamb, siya na yung sin offering, grain offering, ano ba yun? Burnt offering, peace offering, si Jesus na rin, no? Prince of Peace, si Jesus. At yung blood, di ba, winiwisik yun ng high priest sa altar. Yung blood ni Jesus na dumanak doon or na shed sa cross of Calvary, yun na yung offering na nalinis tayo dahil sa blood ni Jesus Christ. Never nagkasala si Jesus Christ. Perfect sacrifice. Pleasing to the Almighty Father. Hindi kaya ng animals. For the meantime, dito sa Old Covenant, animals, no? Kasi hindi pa time para ipadala si Jesus. Although, ini-introduce na si Jesus. At hindi Jesus ang name niya. Dito lang sa mundo, Jesus name ni Jesus.
Pero, in heaven, hindi yun ang name niya. Kasi maraming role si Jesus. Kaya inintroduce siya sa book of Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. All throughout the Old Testament or Old Covenant na mga books, ni-introduce na si Jesus Christ. Unti-unti ini-introduce. Na-meet ni Joshua, na-meet ni Manoah, napapaginipan or napaprophesy ni Daniel, ni Malachi, Isaiah, Jeremiah, Haggai. At saka yung karakteristik ni Jesus Christ, kinsman, redeemer, na nasa book of Ruth. So, yung mga karakteristik ni Jesus, yung kanyang Zechariah, yung man clothed in linen with an inkhorn. Ibig sabihin ng inkhorn, may dadala siyang panulat yon, inkhorn. Yun yung pansulat niya ng names natin sa Book of Life na nasa Book of Revelation. Si Almighty Father, mahal niya ang mga fatherless or yung mga orphans, widows, the strangers, yung mga poor people, the needy people. Kaya nga merong 6 na places for the poor people and for the Levites. Yun yung cities of refuge. Ngayon, sino ang refuge natin? Si Jesus Christ. Siya ang ating takbuhan. Siya ang magpaprovide sa atin. We will use His name when we pray to our Father. So dito, kahit na stranger, kahit na hindi sila Israelite, dapat mahalin din. Therefore, love the stranger. For you are strangers in the land of Egypt. So, lahat tayo strangers kasi. Hindi naman talaga tayo taga dito sa mundo. Inilagay lang tayo dito sa mundo for the meantime, temporary. Temporary resident tayo. Kasi things that are unseen are permanent. Yung things that are seen are temporary. Nakalagay, di ba? Nabasa natin sa New Covenant. And so, you shall fear the Lord your God and you shall serve Him. Paglilingkuran natin si Allah. Paano mag-serve kay Almighty Father? By doing good deeds. Obeying the statutes, the commandments. The ordinances. And to Him you shall hold fast. Sa Kanya tayo hahawak, Lord, pag may problema, kay Almighty Father, through the name of Jesus Christ. Because He is our praise, and He is our God, our Creator, who has done for you these great and awesome things, which your eyes have seen. Nakikita naman natin up to now, yung gloriousness ni Almighty Father because of the things we see in this world, yung clouds, yung sky, yung heaven, yung sea, yung mga dagat, yung mountains, mga animals. Sino lang makakagawa nun? Si Almighty Father. Tingin lang tayo sa salamin, oops, galing nun ng mukhang to. Ganda ng mukhang to Kasi nga kamukha natin yung tatay natin. Lahat tayo maganda sa paningin ng Almighty Father. Kaso nga lang, yung mukha natin ngayon, pangit. Kasi, naluluma, nalulukot. Kasi temporary lang. Pero yung heart natin, napapansin nyo ba? Ano pa rin, hindi nagbabago. Ang nagbabago lang yung physical appearance natin. Pero deep within, we feel young. Dahil nga, yung age natin, pare-pareho. Nagkakaiba lang yung generation yung kailan tayo pinanganak, no? So, nung
nagpunta sa Egypt, yung mga anak ni Jacob, yung mga descendants ni Jacob, they were 70 persons. At naging marami sila, no? Stars of heaven in multitude. And now the Lord your God has made you as the stars of heaven in multitude. Now dito tayo na ngayon sa Deuteronomy chapter 11. Therefore, you shall love the Lord your God and keep His charge, His statutes, and His judgments, and His commandments always. Inuulit-ulit. Ulit-ulit yan. From Genesis, Exodus, Leviticus, up to the book of Revelation, inuulit-ulit na mahalin si Almighty Father na siya ang ating priority. Inuulit-ulit. Hindi mapasok sa utak ng tao. Ang napapasok sa utak ng tao, yayaman, kailangan yumaman tayo dito sa mundo, magbibigay tayo ng tithes, ng offering para yumaman. Hindi yun ang goal. Ang goal, makabalik sa tatay natin. Because He is our treasure. A pearl of great price. Kaya dapat, mahalin natin si Almighty Father. We must respect Him. We must fear Him. Verse 2, know today that I do not speak with your children who have not known and have not seen the chastening of the Lord your God or discipline. No? Dinidiscipline tayo ni Almighty Father. His greatness and His mighty hand and His outstretched arm. Kasi yung ina-address dito nung time na to, sa Deuteronomy chapter 11, yung mga tao na hindi nila naabutan yung first census. So, itong mga tao na ina-address ni Moses, mga bagong panganak to, or people na 19 years old and below na makakapasok sa promised land. So, bata pa sila nung na-experience nila yung dumaan sa Red Sea. 19 years old pa lang sila or 18 years old pa lang sila. Kasi nga 40 years silang paikot-ikot sa wilderness. So some of the people here, hindi nila na-experience yung gumawa ng gold calf si Aaron. Hindi na nakita yun dahil hindi pa sila na ipapanganak, no? Verse 3, His sights and His acts, which He did in the midst of Egypt, to Pharaoh, king of Egypt, and to all his land. Hindi nila na-experience yung pestilence na ipinaranas ni Almighty Father sa mga Egyptians. Verse 4, what He did to the army of Egypt, to their horses and their chariots, how He made the waters of the Red Sea overflow them as they pursued you, and how the Lord has destroyed them to this day. What He did for you in the wilderness until you came to this place, and what He did to Dathan and Abiram, the sons of Eliab. Si Dathan and Eliab, they were rebellious. Kasama si Korah, no? Kinain sila ng lupa. Kasama ang kanilang mga ari-arian, buong tent, even their household, kahit mga slaves nila kasamang nahulog. Dahil kinampihan nila si Dathan and Abiram, pinoprotektahan nila para hindi batuhin ng tao, para hindi mamatay. So anong ginawa ni Almighty Father? Hindi ka mababato, Dathan and Abiram, dahil nakaharang sa iyo ang mga anak mo at ang pamilya mo. Well, ganito ang gagawin ko, sabi ni Almighty Father. Kakainin kayo ng lupa. Kinain sila ng lupa. Yung kinatatayuan ng kanilang tent, yun mismo, bumbuka. Swallowed them up, no? The son of Reuben. How the earth opened its mouth and swallowed them up, their households, their tents, and all the substance that was in their possession, in the midst of all Israel. Kitang-kita ng mga Israelites. But your eyes have seen every great act of the Lord which He did. Therefore, you shall keep every commandment which I command you today, that you may be strong and go in and possess the land which you cross over to possess. Maging matapang kayo.
maging courageous. Huwag kayong madi-disheartened kung may makikita kayo na mga giant. So tayo rin gano'n, no? Huwag tayong malulungkot. Kapag may mga problema tayo, lilipas din. Lumilipas din. Pero may bago na naman. So parang yun na experience ng mga Israelites. Nakaka-experience sila ng war, famine. Ngayon tayo rin, gano'n din. Lumilipas din. Maging courageous lang at hold fast in the Lord. Because He is our strength. Napagtagumpayan ni Jesus ang mundo na to, and so we will be victorious also if we trust in Jesus Christ. Verse 9, and that you may prolong your days in the land which the Lord promised or swore to your fathers, to them and their descendants. A land flowing with milk and honey. For the land which you go to possess is not like the land of Egypt, from which you have come, where you sowed your seed and watered it by foot as a vegetable garden. Yung land na pupuntahan ninyo, sabi ni Almighty Father, hindi yun parang Egypt. Kasi kung nakikita ninyo sa picture, hindi pa nakakapunta ng Egypt. Napaka-dry ng land ng Egypt. Madalang yung mga rivers, yung mga brooks, waterfalls, meron ba? Napaka-dry, di ba? Puro mga sand. Kaya sabi ni Almighty Father, iba yung land na pupuntahan ninyo. Hindi parang Egypt na pag magtatanim kayo, tas kukuha pa kayo ng tubig sa ibang lugar, bubuhatin pa ninyo, tapos sa kanyo didiligan, tapos bukas uli, punta kayo uli sa lugar, mag-iigib kayo, tapos lalakarin. Ngayon, yung ibang lugar ng Israel, sabi. But the land which you cross over to possess is a land of hills and valleys. So may mga abundant, no? Yung mga vegetation. Madaling tumubo ang mga halaman, mga fruits, vegetables. May makakain yung mga animals, which drinks water from the rain of heaven. So kung check nyo yung mapa ng Israel, sa west side, yung Mediterranean Sea, at dun sa east side, yung Jordan River. Nandun pa yung Sea of Galilee. Or Cherereth, no? So, pwede silang huli ng isda. Kaya nga 'di ba si Jesus, yung mga apostles niya, fishermen. Si Peter, Paul, James. No, not Paul. Peter, James, and John. Si Paul, hindi yun kasali sa 12 apostles, no? Verse 12, a land for which the Lord your God cares, the eyes of the Lord your God are always on it, from the beginning of the year to the end or the very end of the year. So si Almighty Father ang nag-establish ng Israel. Pangalan niya yung Israel. Kaya sisirain ba ni Almighty Father ang name niya? Hindi. Kung ano yung promise ni Almighty Father noon, hanggang ngayon, tunutupad niya. At tutuparin pa niya. Verse 13, it shall be that if you earnestly obey my commandments, which I command you today, to love the Lord your God and serve Him with all your heart and with all your soul, then I will give you the rain for your land in its season. Hindi kayo kukulangin sa pagkain. Alam ni Almighty Father na matatakaw yung mga anak niya, kailangan ng pagkain. Sinusustain ni Almighty Father yung kanyang mga anak. The early rain and the latter rain, that you may gather in your grain, your new wine, and your oil. Kumpleto.
And I will send grass in your fields for your livestock. Tutubo ang mga damo sa fields para naman sa inyong mga animals. That you may eat it and be filled. Para may animals kayo, pwede yung katayin, pwede yung kainin yung animals. That you may eat it and be filled or satisfied. Kasi gusto di ba nila mahilig sila sa meat? Hindi bawal kumain ng meat. Yung cow or cattle, pwede kainin yun. Goat, sheep, pwede kainin. Wala na ipinagbabawal na pagkain. Ngayon, pag may nagsasabi sa inyo, bawal kumain ngayon dahil Friday ngayon. Bawal kumain ng ganyang talabat, shrimp. Wala nang bawal. Basta nagpapasalamat tayo kay Almighty Father sa food. Walang bawal yun. Nakalagay, di ba? Sa New Covenant, sa Book of Acts. Yung time ni Peter. And the voice spoke to him again, the second time, what God has cleansed, you must not call common. Acts chapter 10, verse 15. At saka dito sa Romans chapter 14. Receive one who is weak in the faith, but not to disputes over doubtful things. For one believes he may eat all things, but he who is weak eats only vegetables. Let not him who eats despise him who does not eat. Huwag kayong mag-away-away. O, ikaw kung kumakain ka, vegetarian ka. Kaya kami vegetarian kami. Kami vegan kami. Huwag kayong mag-away-away. Sabi dito. Kung anong gusto nyo kainin nyo ng kainin nyo. Pero huwag kayong mag-away-away. Do not despise him who does not eat. And let not him who does not eat judge him who eats. For God has received him. Who are you to judge another's servant tungkol sa pagkain? To his own master, he stands or falls. Indeed, he will be made to stand, for God is able to make him stand. Huwag kayong mag-away-away, no? Nag-aaway-away. Ay, hindi kami kumakain ng ano. Kayo kumakain kayo. Duduminin nyo. Huwag mag-aaway-away. Dahil mga pagkain na kung anong meron tayo, pag nagpapasalamat tayo kay Almighty Father, nilinis na niya na yun. Good yun. Verse 16, take heed to yourselves, lest your heart be deceived, and you turn aside and serve other gods and worship them. Pero, be mindful. Dahil yung heart ninyo, baka paglingkuran ninyo ang mga false gods or false deities. At sambahin nyo sila. Ayaw na ayaw ni Almighty Father. Inuulit-ulit, diba? Hindi ko salita ito, baka isipin na inuulit-ulit mo lang yan. Hindi. Kayo mismo magbasa ng Bible. Libre naman ang Bible, nasa internet naman eh. Ang Bible yung pinaka book na pinaka mabenta sa buong mundo. Ang Bible. Yun nga lang, hindi binabasa ng tao. Mabenta nga, pero hindi na binabasa ng tao, hindi naiintindihan. Hindi hinanap si Almighty Father. Akala kasi na basta may Bible ako, ito, pasok na ako sa heaven, ito, tatanggapin na ako ni Jesus pag may Bible ako. Hindi nga. Ilalagay nga natin sa heart yung words
ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. Hindi lang hawak-hawak mo, makapalang Bible mo, mahal ang Bible ko, may ginto tong Bible ko na to. Hindi. Sa heart mo ilalagay. Babasahin mo. Lest the Lord's anger be aroused against you, and he shut up the heavens so that there be no rain, and the land yield no produce, and you perish quickly from the good land which the Lord is giving you. Kung mag-worship ka ng false deities, or mag-worship ka ng mga taong namatay na, nagagalit si Almighty Father, or magagalit si Almighty Father pag worship ka ng mga taong namatay na sinasabi ng ibang mga religion na itong sambahin mo, ayaw ni Almighty Father. Itong nakalagay sa Bible. Verse 18, therefore, you shall lay up these words of mine in your heart and in your soul, heart and soul, and bind them as a sign on your hand. O, lagay tandaan ninyo, kaya nga bind them as a sign in your hand. Maglagay kayo ng tali, tandaan ninyo, bakit ako may tali sa kama? Kasi kaya pala may tali ako, hindi ko kakalimutan yung salita ng Diyos. And they shall be as frontlets between your eyes. Dito, maglagay kayo para matandaan, no? Kasi nga sa utak, frontlets, kaya nandito sa taas, para utak to, nakikita mo rin, hindi mo malilimutan. Kaya nga yung ibang mga Jew, meron silang malilit na libro dito, no? Malilit na sombrero. I-check nyo, kulay maliit lang, na small box na gano'n, nandito sa kanila. Frontlets. You shall teach them to your children. Ituturo sa mga anak. Speaking of them, when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, and when you rise up. Ituturo sa anak para generation to generation, abundant ang buhay ng tao. Para maituro sa mga anak. Bakit? Importante yun. Dahil sila rin ay may soul and spirit. Kailangan din nila makabalik kay Almighty Father. Responsibility natin. Pero, yung choices, sila na yon, no? Ang importante, i-share mo. Ngayon, sila na ngayon na mag-choose kung ano ang tama at mali. Sila na, ang cargo na nila yun. Basta na-share mo na sa mga anak mo. Si Almighty Father na ang gagawa ng way sa heart nila. And yung mga bata naman, sila na mag-choose kung gusto ba na sundin si Almighty Father o hindi. Kasi may mga tao na maayos sila, pero yung anak nila, may sariling kasing utak ang iba-ibang mga tao. At dapat nating isipin na hindi lahat ay makakabalik kay Almighty Father. Pero responsibility natin yon. Even sa mga brethren natin. Kahit na hindi mo anak, i-share mo sa mga tao ang salita ng Diyos. Verse 20, you shall write them on the doorposts of your house and on your gates, that your days and the days of your children may be multiplied in the land of which the Lord swore to your fathers to give them, like the days of the heavens above the earth. Sabihin mo sa mga anak mo para dumami ang nagka-trust kay Almighty Father, para mag-multiply, para lahat kayo abundant, damay-damay sa blessings. Verse 20, for if you carefully keep all these commandments, which I command you to do, to love the Lord your God, to walk in all His ways, and to hold fast to Him, inuulit na naman yun, then the Lord will drive out all these nations from before you, and you will dispossess greater and mightier nations than yourselves. Ngayon, bakit ang dami nating pestilence, trials, and tribulations? Because nakalimot tayo kay Almighty Father.
Nakafocus tayo sa mundo na to para yumaman, para sumikat, para maging powerful. Pinapaalalahanan tayo ni Almighty Father, kaya meron mga pestilences and famine and trials and tribulations. Paalala yun ni Almighty Father na bumalik tayo sa Kanya. Verse 24. Every place on which the sole of your foot treads shall be yours. From the wilderness in Lebanon, from the river Euphrates, even to the western sea or Mediterranean Sea, shall be your territory. No man shall be able to stand against you, and the Lord your God will put the dread of you. Matatakot ang mga tao sa iyo, irerespeto ka nila. Bakit? Dahil si Almighty Father, kasama mo, dahil si Almighty Father ang nagpaprotekta sa iyo. And the fear of you upon all the land where you tread, just as He has said to you. Behold, I set before you today a blessing and a curse. Blessing, pag sinunod ang utos ni Almighty Father, and a curse, kung disobedient ang mga tao. Blessing, if you obey the commandments of the Lord your God, which I command you today, bibigyan ng blessings. Pero curse, or parusa, or punishment, if you do not obey the commandments of the Lord your God, but turn aside from the way which I command you today, to go after other gods, which you have not known. Nakalagay, which you have not known, hindi nyo kilala, pero sinasamba ninyo. Ba't yun? Sino ba ang kilala natin Diyos? Si Almighty Father. Siya lang sasambahin natin. Sino ba yung mga sinasamba-samba pa ninyo na iba? Hindi nga kilala ni Almighty Father yon, hindi nyo rin kilala, nabalitaan nyo lang. Wala naman sa Bible ang pangalan, si Agatha, si Christine ba meron? May pangalan bang ganon? Sino pa ba yung mga yon? Si Anthony, sino ba si Anthony? Si Zita. Sino ba si Zita? At si Almighty God, wala siyang nanay. Walang mother of God. Dahil walang nanay si Almighty Father. Ha? Walang nanay si Almighty Father. Siya na ang Alpha and Omega eh. Kaya walang nanay si Almighty Father. Kasi meron nakalagay ito, Mother of God. Walang Mother of God. Hindi nag-exist yun. Invento lang yun ni Satan. Sino si Joseph? Sino si Francis? Sino si Therese? Si Patrick? Sino to? Si Jude, hindi to, kahit na siya ay isang apostle, hindi siya dapat sambahin. Kahit apostle siya, si Barnabas, hindi pwedeng sambahin yun. Di ba nakalabasa na natin? Huwag nyo kaming sambahin, sabi ni Peter at ni Barnabas. Pareho rin kaming taon gaya ninyo. Ha? So itong mga tao to, si Augustine, si Benedict, si Joanne, sino ba si Joanne? Si Bernadette. Si Carlos. Si Carlo, bakit sasambahin nyo? Hindi kilala yun. Si Stephen, kahit si Stephen hindi dapat sambahin, no? Faithful siya kay Almighty Father, tsaka kay Jesus, pero hindi siya dapat sambahin. Si Expeditus. Meron pa bang Expeditus? May Expeditus. Hindi nga kilala ni Almighty Father yan eh. Si Jana. Itong mga to, kaya ang daming sinasamba ng ibang mga tao. Hindi,
Pag kailangan ng fertility, itong tatawagin natin si Jana. At kailangan ng magandang ani, dapat ang tawagin natin yung santo ng magandang ani. Anong tawag doon? Paganism yun. Ha? Ay, yung santo ng mga doktor, si Luke ang tatawagin na. Sino bang doktor? Si Jesus Christ, siya ang healer. Sino bang nagbe-bless si Almighty Father? Sila lang ang we-worship natin. When we worship Jesus Christ, we are also worshiping the Almighty Father. If we are worshiping the Almighty Father, we are also worshiping Jesus Christ. Pero itong mga to hindi kilala. Si Cecilia, musician, bakit? Pag meron kang, mag-traveler ka, si Christopher ang tatawagan mo. Bakit hindi si Almighty Father? Ba't pa iba-iba? Nag-iimbento yung mga tao. Ito yung religion na ginawa ni Constantine. Hindi kilala ni Almighty Father yan. Hindi kilala ni Jesus. Verse 29. Sasabihin niyo hindi naman gods yun eh. Ano yun eh, mga saints. Kahit na, ba't pinaglilingkuran ninyo? Binibigyan niyo ng kandila, binibigyan niyo ng bulaklak. Doon kayo nagdadasal. Ang tatawagan natin si Almighty Father, si Jesus Christ. Verse 29. Through the power of the Holy Spirit. Verse 29, excuse me. Now it shall be, when the Lord your God has brought you into the land which you go to possess, that you shall put the blessing on Mount Gerizim and the curse on Mount Ebal. Kasi, yung Mount Gerizim, andito. Yung Mount Ebal, nandito. Tapos, yung sa gitna, Shechem yon, patag na land yon. So, dalawang mount yon, or dalawang mountain yon, magkatabi. Parang may great chasm sa gitna. Yung Mount Gerizim, nagsisimbolize ng abundance. Yung Mount Ebal, nagsisimbolize ng curse. Ano ba ang curse? Death. Ano ba yung death? Impyerno, no? Hopelessness. Yung Mount Ebal, nagsisimbolize ng hopelessness. Kasi yun ay barrenness or barren land. Itong Mount Gerizim, it's abundant mountain. Maraming mga tanim. Kaya nga, put the blessing on Mount Gerizim and the curse on Mount Ebal. Are they not on the other side of the Jordan toward the setting sun? In the land of the Canaanites who dwell in the plain opposite Gilgal, beside the terebinth trees of Moreh. Verse 30, no? Itong verse 30. Setting sun, toward the setting sun. Ano ba yung nagsisimbolize ng setting sun? Pababa na yung sun, yung araw. Malapit na yung pag-uwi kay Almighty Father. So, ano ka? Saan ka mapupunta? Sa Mount Gerizim or Mount Ebal? Yung ibig sabihin dito. Toward the setting sun in the land of the Canaanites who dwell in the plain opposite Gilgal, beside the terebinth trees of Moreh. Ano ba yung terebinth trees? Ito ay oil. Terebinth tree. Na turpentine to. Rich in tannins and resinous substances. Used for its aromatic and medicinal properties. Matapang to dahil ito ay nakakapagtan ng leather. Nakakaintindi ko yan. Yung balat ng cow, nagiging leather yon, gagamit ka ng ito, yung terebinth tree or yung component na galing sa terebinth tree.
Lason to. Verse 31, for you will cross over the Jordan and go in to possess the land which the Lord your God is giving you, and you will possess it and dwell in it, and you shall be careful to observe all the statutes and judgments which I set before you today. So nakikita natin, no, may ipinapasok dito or isinisingit sa Bible, mga words. Are they not on the other side of the Jordan? Ng mga malililim na mga sentence or phrases. Dahil may ibig sabihin nga ito. Dahil binanggit, symbolized ng Mount Gerizim at yung symbolism ng Mount Ebal na toward the setting of the sun. No? Pababa na ang araw ng buhay natin. Yon, toward the setting of the sun. Saan ka mapupunta? Sa Mount Gerizim or sa Mount Ebal? Yun ang ibig sabihin. In the land of the Canaanites who dwell in the plain opposite Gilgal, beside the terebinth trees of Moreh. Teacher, Moreh. Kaya dapat obedient tayo kay Almighty Father at mahalin natin siya dahil merong reward kung tayo ay obedient at mahal natin ang tatay natin at faithful tayo sa kanya, at merong curse naman kung disobedient, gaya ng binanggit dito sa last part, no, yung Mount Ebal. Yun ang curse, yun yung hopelessness, dahil sa impyerno there's no hope in the future anymore for the souls in hell. Kaya dapat be careful to observe. Okay? Deuteronomy chapter 12 na tayo. Iska. These are the statutes and judgments which you shall be careful to observe in the land which the Lord your God, or the Lord God of your fathers, is giving you to possess all the days that you live on the earth. Ito ang gagawin ninyo. All the days that you live on the earth. As long as you are on earth, ito ang gagawin ninyo. Ano ang gagawin? You shall utterly destroy all the places where the nations which you shall dispossess to serve their gods, on the high mountains and on the hills and under every green tree. Ito na naman tayo. Yung mga nagsaserve sa mga false gods or false deity. Habang nandito tayo sa mundo na to, i-destroy natin ang places kung saan tayo naninira. I-destroy natin yung mga molded images, no? Yung mga high mountains. And under every green tree. Ano ba yung nasa under every green tree? Di ba usually, meron kayong puno na green tree? Pag December, meron kayong green tree. Tapos under every green tree, nilalagyan na ng gifts. Anong connection nun kay Jesus? Yung green tree. Hindi walang connection kay Jesus yung green tree. Ha? Anong, ano yun? Anong tradition ito? Ito ay pagan tradition. Ang pagsamba uli kay Asherah, Ishtar, Astarte. Asherim. Siya rin yun. Hindi na nawala. Up to now. Hindi sinunod si Almighty Father. At lumayo ng lumayo ang ganung katuruan. Hanggang ngayon, buong mundo, yun ang ginagawa. Verse 3, and you shall destroy their altars,
break their sacred pillars, and burn their wooden images with fire. Burn their Asherim wooden images with fire. Sunugin. Hindi nyo sinusunog. Sinasamba ninyo. Hindi, lagay lang sa museum. Mahal kasi yan. Eh, ano naman yun? Dati kan time, si Almighty Father na mismo, ang sisira ng mga yan dahil ayaw niyong sirain. Masyado nyo yung pinoprotektahan. Si Almighty Father ang sisira niyan. Ayaw niyong sirain, ha. Gawa pa kayo ng gawa, hindi na matapos ang paggagawa ninyo. Imbis na paglingkuran si Almighty Father, magtiwala sa kanyang mga salita, anong gawa ninyo? Hindi, magaling naman gumawa yun eh. Lagyan ng magandang pintura, imported pa, ginto pa, kahit na. Burn their wooden images or wooden images with fire. You shall cut down the carved images. Cut down. Putulin. Of their gods and destroy their names from that place. Ang dami nating tradition na, pagan tradition. Up to now, ang dami. Hindi mawala. Nadadagdagan pa. Ba't ganon? Sometimes, meron kayong anting-anting. May anting-anting ba kayo? Or agimat? Pupunta kayo, ngayon ganun pupunta sa mountain. Hindi, pagpe-pray natin tong agimat na to para hindi ako tamaan ng kung ano-ano man. Kung meron kayong ganun, itapon nyo na, sirain nyo na, symbolize nyo ng demonic activity sa buhay ninyo. Destroy their altars, break their sacred pillars, burn their wooden images with fire, cut down the carved images of their gods, and destroy their names from that place. Up to now, ayaw na ni Almighty Father. Kaya nga nakalagay, verse 4, you shall not worship the Lord your God with such things. Hindi mo dapat sambahin si Almighty Father using carved images. Hindi mo dapat i-worship si Jesus using carved images. Ang liwanag, ba't hindi nakikita? Ang liwanag naman ang pagkakalagay dito Kaya nga pinasunog tong Bible na to Sino bang nagpasunog? Ha? Sino nagpasunog ng Bible? At ayaw i-translate sa iba-ibang language? Sino yon? Emperor Diocletian, Antiochus IV, sino pa? Si Ferdinand and Isabella. Ferdinand II, Isabella I. Sino ba? Si Cuthbert Tunstall, Bishop of London. Pinasunog niya, public burning of William Tyndale's English New Testament at St. Paul's, claiming the translation was riddled with heresy. Bishop of London, Cuthbert Tunstall, 1526. Sino pa ang nagpasunog? Censorship. Archbishop of Salzburg, 1731, Leopold Anton von Firmian ordered the wholesale seizure and burning of all Protestant Bibles and books within his territory. Archbishop yun Demonic. Yung mga gatong gawain.
Si Diocletian, ano, siya ay isang Roman Emperor. Kaya pinasunog yung Bible kasi nakalagay huwag kang mag-worship ng carved images, molded images. Ayaw nila. Gusto nila kasing mag-worship Pati gusto nila ng mga green tree. You shall not worship the Lord your God with such things. Paano yung cross? Hindi mo yung worship si Jesus sa pamamagitan ng cross. Worship Jesus also in spirit and in truth. Hindi dahil sa may cross ako, ito may worship ko, itong cross na to. Hindi. Si Jesus, He died on the cross. Yun kasi yung capital punishment, yung pinaka heinous crime dahil kino-consider si Jesus noon na kriminal. Kahit wala siyang ginawang mali. Yun ang death penalty. Yung ipako sa cross pag nagkakamali ang mga tao, gaya nga ng magnanakaw na kasama ni Jesus na ipinako sa cross. Yun ang death penalty. Ngayon, anong death penalty sa ibang mga country? Before Silla Electrica, or electric chair. Kung uso na ba yung electric chair, na si Jesus inilagay sa electric chair. So meron kayo ngayon, kung electric chair, so meron kayong electric chair na nasa dibdib nyo, ganun ba yun? Yun ang daladala ninyo, yun ang pagpipray ninyo. Meron ako electric chair dito na maliit. Yun ang hawak-hawak ninyo, ganun. Or si Jesus, kung meron ng yung injection, lethal injection. Kung meron ng lethal injection ng time ni Jesus, yung kasi kung yun ang ginamit para patayin siya. So, ngayon meron tayo injection yung nadadala sa ating mga dibdib, nakakawintaas. O ba't ka meron injection dyan? Dito pinamatay si Jesus sa pamamagitan ng lethal injection. Hindi ganon. Hindi na naman to, nawisikan naman ng tubig. Anong klaseng tubig ang winisik dyan? Gaya ba nung nabasa natin na merong hyssop, scarlet wood, tsaka cedar wood na may animal na red heifer na sinunog at isinama sa living water, yung water na galing sa stream. Ganun ba ang ginamit na water? Nabasa natin, di ba? Iska, kausap ko sa sarili ko. Verse 5, but you shall seek the place where the Lord your God chooses out of all your tribes and to put his name for his dwelling place, and there you shall go. There you shall take the burnt offerings, your sacrifices, your tithes, the heave offerings of your hand, your vowed offerings, your freewill offerings, and the firstborn of your herds and flocks. Doon mo dadalhin yung tithes mo, offerings, sacrifices, vowed offerings, freewill, lahat ng offerings. Kanino nga naman yung tithes? Sabi ng Almighty Father, sa Levites. O, Levites ba kayo? Ulitin natin. Levites ba kayo?
Yung tithes na papunta sa Levites, sa poor people, sa widow, sa orphan, sa strangers, sa mga foreigners, no, or dayo na mga tao, sa mga nangangailangan, doon ang tithes, ha? And then yung a tenth of the tenth, sa priest yun mapupunta. Since wala na tayong high priest, wala na tayong priest, ang priest natin, si Jesus Christ. Walang representative si Jesus Christ dito sa mundo. Dahil buhay si Jesus Christ, hindi niya kailangan ng representative. Hindi lang 10 ang bibigay natin kay Jesus. Buong pagkatao natin, from head to toe. Kaya nga, take this and eat this. This is my flesh. This is my blood. Drink from it. Kasi nga, nutrients ng ating soul and spirit, ilalagay natin sa buong pagkatao natin. Aalalahanin natin. Siya yung example natin na susundin natin. Gagayahin natin. Dito sa Old Covenant, meron pa ritong tithes, heave offering, dahil nga, nasa Old Covenant, ngayon sa New Covenant, ang lahat ng offering si Jesus na, at mamahalin natin yung kapwa-tao natin. Kung mahal natin si Jesus Christ, kung mahal natin yung tatay natin, si Almighty Father, mamahalin din natin yung ating kapwa-tao. Tutulungan natin. Hindi aawayin. Verse 7, and there you shall eat before the Lord your God, and you shall rejoice in all to which you have put your hand, you and your households, in which the Lord your God has blessed you. Tutulong sa mga nangangailangan. Anong ginagawa ninyo sa mga perang nakukuha ninyo? Iniipon ninyo? Nagtatayo kayo ng negosyo? Pagtayo yung negosyo, saan pupunta yung income nun? Saan pupunta yung income ng gamit nyo na pera ng tithes galing sa mga tao? Itutulong nyo sa mga mahihirap. At wag na lang yung ilalagay pa ang names niyo pag tumulong kayo. Lalagay pa ninyo yung names niyo. Bakit? Gusto nyo sikat kayo? Nakuha na ninyo ang inyong reward. Dahil sikat kayo di ba? Nakuha na ninyo ang inyong reward. Imbis na si Almighty Father magbibigay sa inyo ng reward, nakuha na ninyo ang reward. Ano yun? Yung papuri ng mga tao sa inyo. Pero hindi yun ang kailangan. Ang kailangan natin validation ni Almighty Father. Well done, my good and faithful servant. Yun ang hinihintay natin. Kaya ang gulo ng mundo ngayon, hindi mawawala ang gulo. Hindi mawawala. Verse 7, and there you shall eat before the Lord your God, and you shall rejoice in all to which you have put your hand, you and your households, in which the Lord your God has blessed you. You shall not at all do as we are doing here today. Every man doing whatever is right in his own eyes. Hindi dapat natin gawin ang mga ginagawa natin ngayon. Ano ba yung ginagawa natin ngayon? Every man doing whatever is right in his own eyes. Di ba may mga kasabihan ako naririnig na sige, gawin mo ang gusto mong gawin basta wala kang tinatapakang tao. Hindi tama yon. Basta wala kang sinasaktan tao, gawin mo. Hindi pwede yon, hindi tama yon. Mali yon. Anong dapat? Gagawin ko kung anong gusto ni Almighty Father. Yun dapat. Ang dami dyan nag-aagawan ng asawa. Mahal ko siya. Nagmahal lang ako. Pero hindi mo nire-respeto yung kapwa-tao mo pag ganun.
Nagiging cause ka ng pain and suffering sa ibang tao. Ngayon, natutuwa ba si Almighty Father sa'yo? Hindi. Na-stress yung mga tao sa'yo dahil hindi ka nanghingi ng tithes. Takot ang mga tao dahil baka hindi siya na makapunta ng langit pag hindi sila nagbigay ng tithes. Na-stress ngayon yung mga tao. Ano, mahal mo ba yung tao mo? Yung mga tao o hindi? In-stress mo eh. Pinipilit mo. Minamanipula mo. Sasabihin mo yun ang utos ni Almighty Father. Nasa New Covenant na tayo. Anong sabi ni Jesus? Ano ba yung law na sinabi ni Jesus? Love the Lord your God with all your soul, with all your heart, with all your might, with all your spirit. And love your brethren as you love yourselves. Ngayon, kung minamanipulate mo siya or tinatakot mo siya, pag hindi ka nagbigay ng tithes, hindi ka makakapunta ng langit. Hindi totoo yun. Hindi yun ang requirement para makapunta ng langit. Para makapunta ng langit, sundin si Almighty Father, mahalin si Almighty Father. Yun ang requirement. Hindi yung tithes. Ginagawa mong negosyo. May offering. Kung may magbibigay sa'yo ng offer, brother, sa'yo na to, para may pangkain, yun lang ang tatanggapin. Eh ngayon, ano na nangyayari sa mga nagturo ng Bible? Yung mayaman. Si Jesus, mayaman ba siya when he was in this world? Hindi. Hindi siya palit ng kotse, wala siyang sasakyan, wala siyang donkey, wala siyang horse, wala siyang kahit na ano, wala siyang bahay. Kaya huwag mo sabihin wala kang tinatapakan na tao. Ha? Every man doing whatever is right in his own eyes, mali yun. Ha? You shall not do at all do as we are doing here today. Every man doing whatever is right in his own eyes. Dapat ang gagawin natin kung ano ang will ni Almighty Father para sa atin. I-seek natin si Almighty Father. Lord, is this your will? Okay lang ba, Almighty Father? Yun. Dahil yun ang righteousness. The fear of the Lord is the beginning of righteousness or wisdom. No? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Magkakaroon ka ng wisdom, sunod-sunod na yon, kasama na doon yung righteousness. Yung faith, kasama na lahat ng magagandang mga bagay. Kung may takot tayo kay Almighty Father. Verse 9, for as yet you have not come to the rest and the inheritance which the Lord your God is giving you. Wala pa kasi kayo, sabi ni Moses. Wala pa kasi kayo eh. Doon sa land na ibinibigay sa inyo ni Almighty Father, nandun pa, nakatira pa doon yung mga papaalisin nyo na tao. Pero, pagdating nyo, iba na dapat, i-apply na ninyo yung commandments. Hindi na kayo gagawa ng mga bagay na kung ano man ang maganda sa paningin ninyo. Kundi, ang susundin ninyo, itong law na to, itong commandment na to, yung ordinance or statutes. Verse 10, but when you cross over the Jordan and dwell in the land which the Lord your God has given you to inherit, and he gives you rest, from all your enemies round about, so that you dwell in safety. Pag naging tahimik ng lahat, na dispossessed na napaalis nyo na yung mga Jebusites, Hivites, Perizzites, pag napaalis nyo na yung mga yun, Girgashites, sino pa ba yun? Amorites, pag napaalis nyo na yung mga yon, then there will be the place where the Lord your God chooses to make His name abide.
There you shall bring all that I command you. No? Mamimili si Almighty Father ng isang lugar. Doon nyo dadalhin your burnt offerings, your sacrifices, your tithes, the heave offering of your hand, and all your choice offerings which you vow to the Lord or you promised to the Lord. Verse 12, and you shall rejoice before the Lord your God, you and your sons and your daughters, your male and female servants, and the Levite who is within your gates, since he has no portion nor inheritance with you. Pag binabanggit yung Levites, sali na rito yung mga orphans, widows, strangers, the poor people, kasali na pag binabanggit yung Levites. Take heed to yourself that you do not offer your burnt offerings in every place that you see. So merong allotted place lang kung saan sila magbibigay kay Almighty Father ng burnt offerings. May tamang place to worship the Almighty Father. But in the place which the Lord chooses, kung sa ano ang pinili ni Almighty Father na place, yun, dun kayo mag-offer ng burnt offerings in one of your tribes. There you shall offer your burnt offerings, and there you shall do all that I command you. So meron silang allotted place lang, one of your tribes. Doon sila mag-worship kay Almighty Father. Doon sila nagko-congregate. Verse 15, however, you may slaughter and eat meat within all your gates. Pwede kayong pumatay ng mga hayop. Kainin nyo yung meat ninyo. Hindi bawal kumain ng meat. Magpakabusog kayo. Ginawa ni Almighty Father yung meat for us. Whatever your heart desires, according to the blessing of the Lord your God, which He has given you, bigay lahat ni Almighty Father, pangapagkain. Huwag nyo ipagkait sa mga kapwa-tao. Nagkakaroon na naman ng inflation. Suwapa ng mga tao. According to the blessing of the Lord your God, which He has given you, the unclean and the clean may eat of it. No? Kahit nagkaroon ka ng kasalanan, unclean ka, or wala kang kasalanan, clean ka, pwede kang kumain ng blessings ni Almighty Father, ng meat. Dahil sa meat, doon natin kinukuha ang protein. Hindi natin makukuha ang protein sa mga vegetables. Ang makukuha nyo ron ay creatine. Diabetes. Diabetes. Si Steve Jobs, hindi kumakain ng meat. Kinakain lang niya fruits and vegetables. Ano nang taging sakit niya? Diabetes, pancreatic cancer. Hindi siya kumakain ng meat, ha? Itong meat na to, totoong meat na to, hindi to yung meat na piniprint na meron ngayon. Punong-puno ng chemical yon. Yung meat na to, palaki nila to. However, you may slaughter and eat meat within all your gates, whatever your heart desires, according to the blessing of the Lord your God, which He has given you. The unclean and the clean may eat of it, of the gazelle and the deer alike. No? Pati gazelle pwede nyo kainin. Anong ginagawa ninyo? Ay, bawal magpamatay ng gazelle. Bawal pamatay ng deer. Environmentalist tayo. Hindi. Utos ni Almighty Father, yun ang gagawin natin. Hindi, kasi kumukonti na yung mga animals eh. Huwag kayo mag-aalala, papadami ni Almighty Father yan. Hawak ni Almighty Father ang mundo na to. Siya nag-create nito eh. Naggagaling-galingan ng mga tao. Ba't naggagaling-galingan ng mga tao? Ang onti lang ng oras na nilalagi nila dito sa mundo, feeling nila magaling na sila. Titingin tayo sa Bible. Yung manual ng buhay natin. Andito naman lahat eh. Hindi rin ako magaling. Nandito sa lahat sa Bible, babasa tayo.
Only you shall not eat the blood, you shall pour it on the earth like water. So, nung time na to, hindi pwedeng kumain ng dugo, no? Ng any dugo. Bakit hindi pwedeng kumain ng any dugo? Pinoprotektahan ni Almighty Father ang kanyang mga anak against diseases and impurities. May dahilan si Almighty Father. Kasi yung dugo, mabilis mabulok. Mabilis mabulok ang dugo. Kaya nag-accumulate agad yung mga bacteria, yung mga germs sa dugo. Kaya pinagbabawal niya kumain ng dugo. Pero ngayon, pwede na. Ng mga dinuguan, pwede na. Basta magpapasalamat kay Almighty Father dahil talaga namang maikli ang buhay natin dito sa mundo eh. No? Test lang ni Almighty Father yung mga tao before para dumami sila, para hindi sila magkaroon ng sakit, hindi magkaroon ng pestilence. Eh since nakakain na tayo ng dugo, wala na tayong mangyayari. Nasa sa tiyan na natin mga parasite. Yung mga parasites na nakain natin dahil nga gusto natin ng hilaw, ng raw meat. May parasite na tayo sa tiyan natin, yun ang nagkakos ng kung bakit tayo nagkakasakit, no? Kaya nga ipinagbabawal ni Almighty Father, matigas ang ulo natin, hindi masarap yung raw meat. Maganda yung yung medium rare na steak. Hindi. Kaya nga ayaw ni Almighty Father ng mga medium rare. Gusto niya yung talagang kulong-kulo. Kasi nga iniingatan tayo ni Almighty Father, tayo lang ang makulit. So kaya meron tayong mga parasite sa tiyan natin, sa katawan natin, dumadaloy, yung kung ano-ano mang meron. Pero wala tayong mag-aalala dahil si Jesus Christ, hindi tayo mamamatay. We now have a hope in a future because of Jesus Christ. Verse 17, you may not eat within your gates the tithe of your grain, or your new wine, or your oil, of the firstborn of your herd, or your flock, or any of your offerings which you vow, of your freewill offerings, or of the heave offering of your hand. Heave offering or contribution, no? So may contribution, ha? Pwede ka mag-contribute sa mga pastor niya, mag-contribute kayo. Pero yung tithes, hindi yon. Sa mga minister ninyo. Verse 18, but you must eat them before the Lord your God in the place which the Lord your God chooses, you and your son and your daughter, your male servant and your female servant, and the Levite who is within your gates. And you shall rejoice before the Lord your God in all your undertakings, or all to which you put your hands, you must rejoice. Magpasalamat. Blessings ni Almighty Father. Take heed to yourself, or be careful, no? Take heed to yourself that you do not forsake the Levite as long as you live in the land. Huwag niyong kakalimutan yung mga Levites. Bakit? Kasi sila ay walang inheritance. Aside from the Levites, sino pa? Mga foreigners or strangers, orphans and widows, and the needy people. Tulungan sila. Do not forsake the Levite as long as you live in your land. Tumutulong ba kayo? Baka naman pag tumulong kayo, pinagsasabi, tumulong ako ron, nagbigay ako, nagparang kami ng nagpakain kami ng mga tao doon, no?
O di bilib na bilib naman sa inyo yung mga tao. Ano ko na ninyo yung reward ninyo. Verse 20. When the Lord your God enlarges your border as He has promised you, and you say, let me eat meat because you long to eat meat, you may eat as much meat as your heart desires. Kainin nyo yung meat. Hanggang kailan nyo gustong kumain ng meat ko, iinin ninyo. Sabi dito, hindi bawal kumain ng meat pag Friday, huwag kang kakain ng meat. Bakit? Sino nagsabi nun? Walang ganon, walang utos si Almighty Father. Wala tayong nababasa dito sa Bible na pag Friday or pag fifth day ba o sixth day ba yon? Ang gulo no? Ginugulo, may nanggulo kasi ng dates at saka ng day of weeks Walang nagsasabi na huwag kayong kumain ng meat pag Friday. Ano ba yan? Yung nagsasabi na huwag kayong kumain ng meat pag Friday, yun yung nagsunog ng Bible. Sino ba yun? Si Bishop Antiochus IV. Siya kasi Emperor Diocletian ng Roman Empire. Tsaka yung Bishop of London na si Cuthbert Tunstall. Public burning of William Tyndale's English New Testament. Translate lang sa English, sinira na, sinunog. Dahil merong silang katuruan na salungat sa iduturo ni Almighty Father. Verse 21. And if the place where the Lord your God chooses to put His name is too far from you, then you may slaughter from your herd and from your flock which the Lord has given you, just as I have commanded you, and you may eat within your gates as much as your heart desires. No, pinapakain. Gusto yung kumain kayo. Sige, kain na. Verse 22. Just as the gazelle and the deer are eaten, kinakain yung deer, no? Tsaka gazelle, no? So you may eat them, the unclean and the clean alike may eat them. Only be sure that you do not eat the blood, for the blood is the life. You may not eat the life of the meat. Dahil yung blood daw ay life. Yung blood kasi, meron pang nabubuhay doon. You may not eat the life with the meat. Halimbawa, double dead, namatay yung animals. Hindi na ilabas yung dugo. Madumi yung animal na yon. Yung, huwag nyo kakainin yung meat na yun. Double dead na yung botcha na yon. Bakit bang nasa blood? Blood is a nutrient-rich medium, making it an ideal environment for bacteria, viruses, and parasites to survive and reproduce. It can carry diseases such as salmonellosis, tuberculosis, brucellosis, and various parasites. Once an animal is slaughtered, the blood stops circulating and quickly becomes a breeding ground for bacteria. Handling it without proper sterilization poses a high infection risk to humans. Kaya ayaw ni Almighty Father ipakain sa mga tao ang blood. Pero kung gusto nyo kumain, sige kumain na kayo. May mga bacteria na tayo sa tiyan natin. Kumain na nga tayo ng hilaw, diba? Ng mga sushi. Pag may nahulog na pagkain sa ground, di ba? Uy, wala pang 5 seconds, kakainin ko. Di ba ganun ang ginagawa ninyo? Papagpagin mo lang na, malinis na to, wala na akong nakikitang dumi. Meron din yung presence of metabolic wastes, like body cells, including urea and other toxins, destined for filtration by the kidneys and excretion.
Tsaka dito, no, in many industrial or traditional slaughtering procedures, blood can get mixed with gut bacteria, hair, and feces from the carcass, making it high risk for foodborne illnesses o magkakasakit. High iron content and oxidation. Blood contains high levels of iron which can oxidize and promote bacterial growth if not properly refrigerated or processed. May bacteria na tayo sa tiyan natin. Kahit hindi kayo kumain ng dinuguan o kumain kayo ng sushi, di ba? O Verse 24, you shall not eat it, you shall pour it on the earth like water, you shall not eat it, that it may go well with you and your children after you, para humaba ang buhay niyo sa mundo. Pero since nakakain na tayo, wala tayong magagawa. When you do what is right in the sight of the Lord, dahil nakalagay naman sa New Covenant, pwede nang kumain, no? Pagpapasalamat kay Almighty Father. Yung iba nga kumakain ng yung papaitan. Yung yun kinain ng baka yung damo. Or yung goat. Kinain ng goat yung damo. Nasa large intestine na yung damo. Ilalabas na ng goat. Kinuha nyo pa. Ilalabas na ng goat. Tas pinipiga na ganon. Lalagyan nyo ng abdo. Tas kakainin ninyo. Ano ngayon pag dumighay kayo, anong amoy? No. Hindi ka nga kumakain ng dinugo, kumakain ka naman ng mga laman loob. Wala rin, ganun din. Dito sa Bible, no, si Almighty Father, pinapasunog din niya yung mga laman loob. Hindi niyo napansin? Ako lang pala nagbabasa. Ako lang nanonood. Natulog pa ako. Nakatutulogan ko pa yung sarili ko. Verse 26. Only the holy things which you have and your vowed offerings you shall take and go to the place which the Lord chooses, and you shall offer your burnt offerings and the meat and the blood on the altar of the Lord your God. And the blood of your sacrifices shall be poured out on the altar of the Lord your God, and you shall eat meat. Observe and obey all these words which I command you, that it may go well with you and your children before you, and your children after you forever, when you do what is right and what is good and right in the sight of the Lord your God. Ito na naman, verse 29 na tayo uli. Tungkol na naman ito sa false gods, false deity, inuulit-ulit, ha? When the Lord your God cuts off from before you nations which you go to dispossess, and you displace them and dwell in their land, take heed to yourself that you are not ensnared to follow them. Yung may mga tao na nag-worship ng mga false gods. Ngayon, baka maengganyo kayo na sundan ang ginagawa nila na mag-worship din ng mga false gods. After they are destroyed from before you, and that you do not inquire after their gods, saying, how did this nation serve their gods? I also will do likewise. Halimbawa, pinaalis nyo na yung mga tao sa land. May naiwan na mga false gods, na mga tinatawag, may mga rebulto sila. Ngayon, gagayahin nyo ngayon? Huwag ganon. Sabi, makinig kayo, maging careful kayo, para hindi nyo gawin ang ginawa ng mga taong pinaalis ninyo na nagsaserve sila sa mga false gods. You shall not worship the Lord your God in that way, for every abomination to the Lord which He hates, they have done to their gods. Hindi dapat paglingkuran si Almighty Father, i-worship si Almighty Father, gaya ng pag-worship ng iba na tumitingin pa sa rebulto. Kung i-worship si Jesus Christ, huwag ka nang titingin pa sa rebulto. Maikli ang buhok ni Jesus Christ. Walang Mother of God. Walang nanay si Almighty Father. Dito sa mundo, may nanay tayo. Pero pagdating sa heaven, wala na.
Kaya walang Mother of God. Si Jesus, ginamit yung womb ni Mary para maipanganak si Jesus. Ulitin ko, fertilized egg na si Jesus. Hindi siya sperm cell. Fertilized egg na siya, nilagay sa womb ni Mary para incubator. So since siya ang ginamit na katawan, tinatawag na mother ni Jesus. Anong sabi ni Jesus? Who is my mother? Who are my brothers and sisters? Ang mother ko, yung mga nakikinig at nagsusunod ang utos ni Almighty Father. Yun ang aking mother, brothers and sisters. Nandito sa Bible, di ba? Hindi ko maintindihan. Kaya nga sinunog ulit ni Bishop, Archbishop, kasi nga meron silang maling turo. Ayaw nilang i-acknowledge yung Bible. Lies of Satan. Demonic. Baka sabihin nyo, pero wino-worship naman si Almighty Father. Wino-worship nyo si Almighty Father, but not in spirit and in truth. Wino-worship si Jesus Christ, but not in spirit and in truth. So what's that? It's paganism. At ang dami pa rin yung tinatawag. Sino ba na? Ayan na naman tayo. Yung si Carlo na mahilig sa Pokemon at naglalaro ng Halo. Huwag niyong i-worship yun. Sasabihin niyo gumawa ng miracle. Bakit si Jesus walang ginawang miracle? Napakadami. Hindi na, nakalagay nga sa Book of John, di ba, yung mga miracles na ginawa ni Jesus, hindi kaya ng isulat sa libro. Sa sobrang dami. Example pa lang yun yung nabasa natin. Sample lang yun. Kaya naman natin na makalapit kay Almighty Father dahil kay Jesus. Bakit hindi pa tayo dumiretso? Bakit kailangan ang dami pa nating stopover? Di ba kung kayo maglalakad ng papeles, no? Lalakad kayo ng papeles. Gusto niyo pa bang dumaan sa gwardiya? Gusto niyo pa bang dumaan sa secretary? Sa assistant ng ano? ng secretary? Di ba para matapos na ang lahat, diretso na tayo kay Jesus, kay Almighty Father. Hindi na tayo dadaan pa ng andayong dadaan ng pipirma pa si ganyan, pipirma. Hindi, nadiretso na tayo kay Almighty Father through Jesus Christ. Friend nga tayo ni Jesus Christ eh. Mahal nga niya tayo eh. Kasi yung ibang religion, pinapalabas na si Jesus ay wicked. Pinapalabas niya yun para lumapit kay Mary. Hindi ganon. Si Jesus mismo nagmamahal sa atin. Kaibigan nga niya tayo eh. Tayo nga ang kanyang mother, brother, sister. Tayo nga ang kinoconsider niya eh. You shall not worship the Lord your God in that way, for every abomination to the Lord, which he hates, they have done to their gods. For they burn even their sons and daughters in the fire of their gods. Ngayon, kung Christian ka, hindi ka dapat gumagawa ng abortion. Hindi ka dapat gumagamit ng family planning, planned parenthood, responsible parenthood. Hindi pwede yon. Ayaw ni Almighty Father nun. Go forth and multiply. Magpadami. Gusto ni Almighty Father, meron pang nasa heaven. Kailangan pa din ng maging tao. Kailangan mapuno pa tong mundo. Marami pang lupa. Marami pang lupa. Maluwang ang mundo. False news lang yon, yung fake news lang yung sinasabing malaki na ang population ng mundo, nagsikip na ang earth. Hindi masikip ang earth. Ang daming lugar sa earth na walang tao. Ang daming lugar sa earth na walang tao yung bahay. Ang ganda ng bahay, walang tao. Swapang lang ang tao, kaya gusto na tayo lang.
tayo lang ang yayaman, tayo lang ang may-ari nito, yung pamilya. Swapang, greedy, selfish. Saan sila mapupunta? Mga ganong klaseng tao. Eternal damnation. Sino ba nagpauso ng responsible parenthood or planned parenthood? Sino nagpauso niyan? Yung family planning, sino nagpauso niyan? Hindi si Almighty Father. Dahil kung ayaw ka ni Almighty Father bigyan ng anak, hindi ka niya bibigyan ng anak. Hindi ka mabubuntis. Pero kung nabubuntis ka, gusto ka ni Almighty Father bigyan ng anak, pero dapat yung nasa tama. Nasa tamang proseso. Hindi yung papatol ka na lang sa kahit sino, kahit may asawa, kahit matanda, pinatulan mo. Dahil naghihirap ka, dahil naghahanap ka ng pagmamahal. Kung sino-sino na lang, ganon. Nasa tamang proseso. Dahil si Almighty Father, may process siya na sinusunod. Yung gulo ng mundo natin, tayo na mismo ang gumagawa ng ating, nagdidesisyon na tayo ng sarili natin. Kaya nagkakasala tayo kay Almighty Father, hindi tayo humingi sa kanya ng advice. O ako rin, ganun, hindi rin ako humingi ng advice. Pare-pareho tayong makasalanan. Nagpapasalamat ako kay Almighty Father dahil mahal niya tayo. Verse 32, whatever I command you, be careful to observe it, you shall not add to it nor take away from it. Hindi dapat dadagdagan, hindi dapat babawasan ang tinuro ko sa inyo, ang mga sinabi ko sa inyo, sabi ni Moses, dahil yon ang sabi ni Almighty Father. Ngayon, dinagdagan ninyo. Ano ang dinagdag ninyo? Gumagawa kayo ng mga rebulto, gumagawa kayo ng mga ikakapahamak ninyo. Alam na, may nag-warning na sa inyo, na may nagsabi na sa inyo na hindi pwede, nandito na nga sa Bible, binabasa natin, tuloy pa rin kayo, ayaw niyong maniwala. O sige lang, kung ayaw niyong maniwala, sige. At least, nagawa na yung part ng mga tao na nagbibigay ng warning sa inyo. Mahal tayo ni Almighty Father. Kaya nagbapadala siya ng mga tao para sa atin to give us warning. At He chastens us. Tinutuwid niya tayo. Yung mga bagay na na-experience natin dito sa mundo, tinatrain din niya tayo, itinutuwid din niya tayo. To always choose righteousness. He humbles us. Para makauwi tayo sa Kanya. Kasi kung mayabang tayo, hindi tayo makakauwi sa tatay natin. Magpasalamat tayo sa tatay natin dahil meron siyang great plan for us. Na hindi natin may imagine na gaano ka grandeur yung plan ni Almighty Father sa atin. We must only trust Him through Jesus Christ, our Savior and Redeemer. Acknowledge Jesus. Dahil yun ang turo ni Almighty Father. Jesus is the only begotten Son. He gave His life for us. He's the coming King. The Lord of Lords. Anong tawag ni Abraham? Doon sa na-meet niya na lalaki? Lord, ang tawag ni Abraham. Hindi si Almighty Father yung nakausap ni Abraham. Si Jesus yon. Kaya nga sabi ni Jesus, nag-celebrate si Abraham nung nag-meet kami. John 8:56, your father Abraham rejoiced to see my day, and he saw it and was glad. So yung na-meet ni Abraham bago sirain ang Sodom and Gomorrah,
Si Jesus yon. Hindi lang pangalan Jesus. Dahil nga, unuulit ko, ipinangalan na Jesus, Messiah, Savior, Redeemer. No, ipinanganak na siya dito sa mundo. Emmanuel, God with us. Si Jesus is God. Like the Almighty Father, God with us. It's because our Father loves us so much. Hindi niya tayo pababayaan habang hindi pa dumadating yung right time when Jesus comes again. Thank you, and God loves us all so much.